The Eternal Bloodline. Kabanata 62. Dalawang araw ang nakalipas. Punong-puno ang bulwagan ng mga estudyante dahil halos lahat ng mag-aaral ng Royal Academy ay naruroon. Walang anumang kasangkapan sa loob maliban sa tatlong malalaking pisara na nakalagay sa magkakaibang sulok. Doon nakapaskil ang mga resulta ng bawat taon. Sa bawat pisara, tatlong puting papel lamang ang nakapaskil, bawat isa ay nagpapakita ng magkakaibang resulta. 1. Resulta ng pagsusulit na pang-teorya. 2. Resulta ng pagsusulit na pang-praktika. 3. Pangwakas na resulta. Dalawang matatandang propesor na nakasuot ng asul na balabal ang nakaupo sa gitna ng bulwagan upang sagutin ang mga katanungan ng mga estudyanteng may problema sa kanilang mga marka. Seryoso ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha habang kinakausap ang mga estudyanteng nagdudulot ng kaguluhan. Samantala, ilang metro ang layo mula sa bulwagan ng mga estudyante, sina Alec, Carcel, Lara, at Mia ay magkakasama. Nagkukwentuhan sila habang naglalakad patungo sa bulwagan upang tingnan ang kanilang mga resulta. Maayos ang kanilang samahan. Sa nakalipas na 2 araw, puno ang kanilang schedule ng mga klase at pagsasanay. Kinukuskus ni Alec ang kanyang mga palad dahil sa pag-asam habang nakikita na ang pamilyar na bulwagan sa di kalayuan. Alam ko na ang resulta ko sa praktikal na pagsusulit pero hindi ako sigurado sa pang-teorya. Sana lang ay magaganda ang mga marka natin dahil medyo galit si Professor Eliza dahil sa ilang estudyante. Tiningnan siya ni Carcel. Dahil sa tagal na nilang magkakasama, komportable na siya sa piling ni Alec. Maganda naman ang naging resulta ko kaya hindi ako nag-aalala para sa sarili ko, pero ikaw. Natigil siya dahil sinaman siya ng tingin ni Alec. Mamaya na natin malalaman kung sino ang mas magaling. Parehong umiling sina Lara at Mia habang pinagmamasdan ang dalawa. Biglang may naalala si Carcel at napangisi. Kumusta na kaya ang postahan ni Kyle at 9? Sino sa tingin ninyo ang mananalo? Tinaasan siya ng kilay ni Mia. Anong postahan? Misteryosong ngumiti si Alec kay Mia. Isang napakalungkot na postahan na natalo na si 9 bago pa man ito magsimula. Ha! Tumawa si Alec at ipinaliwanag ang postahan kina Lara at Mia. Namangha ang dalawang babae habang nakikinig sa detalye. Ang pagbibigay ng 50,000 mana stone sa iba ay hindi maliit na bagay. Wala nga akong ganon karaming mana stones, eh. Seryosong wika ni Lara. Napaisip siya kay Kyle at napabuntong hininga. Hindi pa rin siya komportable sa pakikisalamuha sa iba at hindi alam kung paano magsisimula ng usapan, pero ngayon ay handa na siyang makipag-usap sa kanyang mga kaklase. Kamakailan lang ay sinubukan niyang kausapin si Kyle, pero dahil sa sobrang pagkailang at hiya ay hindi siya nakapagsalita ng marami. Walang masamang tao. Hindi nila ako sasaktan ng walang dahilan. Ang isip ko lang ang nag-iisip na sila ay masama at hamak. Kailangan kong baguhin ang aking pag-iisip. Komplikado ang kanyang iniisip. Alam niyang hindi maganda ang kanyang pagkatao, pero ngayon ay ginagawa na niya ang kanyang makakaya upang magbago. Matapos makatanggap ng tulong mula kina Hansen at Kelvin sa tore, napagtanto niya kung gaano siya kamali. Hindi lahat ng tao ay masama. Nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi sa lahat ng taong kanyang minamaliit. Sa huli, lahat ay dahil sa hindi niya magawang makagawa ng tunay na kaibigan matapos ang pangyayari sa kanyang pagkabata. Kaya naman naging malamig at mayabang ang kanyang pagkatao. Tiningnan ni Alex si Lara at inihilig ang kanyang ulo. Hoy, pakawalan mo na ang iyong mga kilay. Bakit ka naman nakakunot ng noo dahil sa postahan ni 9 at Kyle? Hindi naman hihingi sa iyo si 9 nanograms mana stones. Napangiti siya at tumingin sa unahan. Kumurap si Lara nang makita ang mukha ni Alec at tumango bago tuluyang lumuwag ang kanyang ekspresyon. Medyo umatras siya dahil masyadong malapit si Alec. Maya-maya pa ay pumasok na sila sa bulwagan. Maraming estudyante ang pumapasok at lumalabas. Tiningnan nila ang tatlong pisara at matapos magtanong sa isang estudyanteng malapit sa kanila, nagtungo sila sa pisara ng mga first year. Kumunat ang noo ni Alec nang makita ang maraming estudyante na nakatayo sa harap ng pisara. Excuse me. Pakisikip naman po. Gusto ko ring makita ang resulta ko. Aniya at ang ilan sa mga estudyante ay tumingin sa kanya ng may pagkainis, pero nang makita nila ang mukha ni Alec ay agad silang nagbigay ng kaunting espasyo. Ang ilan sa mga estudyante ay nagtatawanan at nagbubulungan habang nakatingin kina Alec at sa iba pa. Umusad sina Carcel at Alec sa gitna ng karamihan habang sina Lara at Mia ay sumusunod sa kanila. Nakita na nila ang pisara, pero napahima si Alec sa kanyang mga mata dahil sa gulat.
Namamalikmate ba ako? Nanlaki rin ang mga mata ni Carcel. Tinapik niya ang balikat ni Alec. Ibig sabihin ba ay namamalikmate rin ako? Nagulat din sina Lara at Mia, pero hindi tulad ng dalawa, hindi nila ito ipinakita sa kanilang mga mukha. Tiningnan ni Mia si Carcel. Naniniwala ako na hindi ito panaginip kung pare-pareho tayong nakakakita ng iisang bagay. Umiling si Lara. Isang bihirang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang mga estudyanteng nakakita sa kanyang ngiti ay napatili sa gulat. Mukhang hindi lang natalo si Nine sa pastahan. Sobrang talo niya. Masyadong nagulat si Alec para marinig ang mga salita ni Lara. Kinurot niya ang braso ni Carcel para kumpirmahin kung nakakakita ba siya ng tama. Kinusat ni Carcel ang kanyang mga mata at tinampal ang kamay ni Alec. Bakit mo naman kinukurot ang braso ko? Huminga ng malalim si Alec at tumingin sa kanya. Kasi masakit kung sarili ko ang kukurutin ko. Tumawa siya at itinuro ang resulta. Medyo mapait na makita ang ganitong resulta. Hinimas ni Carcel ang kanyang sentido. Mapait din ang pakiramdam ko. Bumaba ang ranggo ko. Sinaman siya ng tingin ni Alec. Hoy, bumaba rin ang ranggo ko. Sumali na rin si Lara sa usapan. Akala ko pa naman tataas ang ranggo ko, pero ganun pa rin. Napabuntong hininga si Mia sa pagkilos ng kanyang mga kaibigan, pero may napansin siyang ikinatawa niya. Itinuro niya ang resulta ng pagsusulit na pangteorya gamit ang kanyang payat na daliri. Tingnan ninyo kung sino ang nasa huli. Sinundan ni na Alec at ng dalawa pa ang daliri ni Mia at nang makita nila ang pangalan ay nagtawanan sila. Pati si Lara ay natawa na rin. Nagtatakang tumingin sa kanila ang mga estudyanteng nasa paligid. Hindi ba bumaba ang ranggo ng 4? Bakit sila tumatawa? Sa kabilang banda, kinatok ni Nine ang pinto ni Kyle na may pag-aalalang ekspresyon. Naglakad-lakad siya saglit at sa wakas ay lumabas si Kyle na nakasuot ng brown hoodie. Nakaupo si Bia sa loob ng kanyang hoodie. Bakit ang tagal mo mag-ayos? Dali. Hinailan niya si Kyle papunta sa bulwagan ng mga estudyante. Napangiti si Kyle nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Nine. Ipinagkibit balikat niya. Sana handa na ang mga mana stones. Sinaman siya ng tingin ni Nine. Kahit alam niya sa loob-loob niya na natalo siya sa pastahan, hindi siya aamin hanggat hindi niya nakikita ang resulta ni Kyle gamit ang kanyang sariling mga mata. Hindi pa natin nakikita ang resulta. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila sina Alec at ang iba pa, pero dahil malayo sila, hindi na tinawag ni Nine ang kanilang mga pangalan. Ilang minuto ang lumipas, nang makarating sila sa harap ng bulwagan ng mga estudyante, pinigilan ni Nine si Kyle. Teka! Hindi pa ako handa. Pinunasan niya ang pawi sa kanyang noo at tumingin sa bulwagan na may seryosong ekspresyon. Parang nakikipaglaban siya sa kanyang sarili. Nakita ni Kyle ang ekspresyon ni Nine, gusto niyang tumawa pero pinigilan niya ang sarili. Kung mananatili pa tayo rito, magiging gabi na. Pumasok na tayo. Bamantong hininga si Nine at pinaglaruan ang singsing na suot niya. Sige na, sige na. Nakangiti siya ng mapait nang pumasok siya sa bulwagan kasama si Kyle. Matapos makalusot sa karamihan ng mga estudyante, nakakita sila ng maliit na puwang sa pagitan ng mga taong nakatayo sa hilagang bahagi. Sumangkit ang mga mata ni Nine, nakita niya sina Alec, Carcel, Mia, at Lara na nakatayo sa harap ng pisara, pero dahil sa isang kadahilanan, tumatawa sila. Masama ang kutob ko. Bulong niya sa sarili at iniwan niya si Kyle bago nilapitan ang mga taong tumatawa. Matapos makalusot sa makipot na daan, tinapik ni Nine ang balikat ni Alec. Bro, bakit kayo tumatawa? Natigil ang kanyang sasabihin nang mapunta ang kanyang tingin sa pisara. Nanliit ang kanyang mga mata nang makita niya ang unang pangalan. Nakanganga si Nine habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri sa pisara. Imposible. Malakas na sigaw niya. Tiningnan siya ni na Alec at Carcel na may awa bago parehong lumapit at tinapik ang kanyang mga balikat habang sabay na nagsabi. Tadhana na yan. Sinampal ni Nine ang kanilang mga kamay. Siya ang magbibigay ng kanyang mana stones. Bahala na ang tadhana. Hindi ako naniniwala sa resultang ito. Gusto ko ng refund. I mean, gusto kong tingnan ang papel ni Kyle gamit ang aking sariling mga mata bago ako maniwala sa paisarang ito. Oh! Ang boses ni Kyle ang umalangaw-ngaw sa likuran ni Nine at sa wakas ay tumahimik si Nine, pero sa loob-loob niya ay umiiyak na siya. Tinulak siya ni Kyle at tiningnan ang resulta. Nagulat din siya. Wow! Nakakuha ka ng unang pwesto. Ang gulat na boses ni Bia ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan habang sumisilip mula sa kanyang hoodie.
Kahit hindi niya gaanong maintindihan ang mga nakasulat sa pisara, sigurado siyang ang pangalan sa itaas ay Kyle. Resulta ng praktikal na pagsusulit. First Alec 3,000 at Kyle 3,000. Second Lara 2,700. Third Carcel 2,560. Fourth Mia 2,450. Fifth Nine 2,270. Sixth Lily 1990. Seventh Jake 1260. Resulta ng pagsusulit na pangteorya. First Kyle 100 100ths. Second Jake 196ths. Third Luna 186ths. Fourth Mia 184.5. Fifth Jessica 183rds. Sixth Carcel 180 seconds. Seventh Alec 179ths. Eighth Lara 177ths. 200. 9 katumbas 100, 9.5. Pangwakas na resulta. First Kyle. Second Alec. Third Lara. Fourth Carcel. Fifth Mia. Sixth Jake. Seventh Luna. 17th Nine. Nang mapunta ang tingin ni Kyle sa resulta ng pagsusulit na pangteorya ni Nine, sumabog siya sa pagtawa. Masaya siya na siya ang nasa unang pwesto, pero mas nakakatawa ang makita si Nine sa huli. Naalala ko sinabi mo na ako ang magiging huli kahit anong mangyari. Tinapik niya si Nine na tulalo matapos makita ang resulta ni Kyle. Ha! Tumingin si Nine kay Kyle na nakaturo sa huling pangalan sa pagsusulit na pangteorya. Sinundan niya ang daliri nito at halos himatayan sa kinatatayuan. Imposible. Ako ang huli. Hindi pwede. Peke ang resultang ito. Namumula ang mukha niya sa hiya at gusto niyang maglubog sa lupa. Isang linggo pa lang ang nakakaraan, sinasabi niya na si Kyle ang kukuha ng huling pwesto kahit anong mangyari, at ngayon siya naman ang nasa huli. Paano niya tatanggapin ito? Masyadong unfair. At saka, bakit mas mababa pa sa 10 ang score ko? Nagbulungan ang mga estudyante sa paligid at dahil sa malakas na boses ni Nine, napakunot ang noo ng 2 propesor na nakaupo sa gitna ng bulwagan. Sumigaw ang isa sa mga propesor. Ano ang problema? Aling bata ang sumisigaw sa loob ng bulwagan? Lumapit ka rito, sasabihin ko sa iyo kung unfair ito o hindi. Nang inig si Nine. Agad niyang binawi ang lahat ng kanyang sinabi at ngumiti sa mga propesor. Nagbibiro lang po ako. Tama, bro. Inilagay niya ang kanyang braso sa leeg ni Kyle na may pilit na ngiti. Pinigilan ni Alec at Carcel ang pagtawa. Inilagay din ni Mia ang kanyang mga daliri sa kanyang labi. Tinaasan sila ng kilay ng propesor na may amused na ekspresyon, pero pagkatapos ay itinuro niya ang labasan. Umalis na kayo kung nakita na ninyo ang inyong mga resulta, huwag kayong magingay dito. Tumango si Nine at kasama ang iba, agad silang umalis sa bulwagan. Pagkalabas nila, kinuskos ni Kyle ang kanyang mga kamay at tumingin kay Nine na may ngisi. So, kumusta na ang mga mana stones? Gusto nang murahin ni Nine. Sumakit ang puso niya nang maisip ang mga mana stones na kanyang pinaghirapan. Nakatayo sina Alec, Carcel, Mia, at Lara sa tabi ng dalawa na may amused na ekspresyon. Nagtataka sila kung saan nakuha ni Kyle at Nine ang napakaraming mana stones para gumawa ng malaking postahan sa isang maliit na pagsusulit. May pag-aalangan na ekspresyon, tiningnan ni Nine ang kanyang singsing bago tumingin kay Kyle habang nakangiti. Bro, magkaibigan naman tayo, paano kung kalimutan na lang natin ang postahan? Mga mana stones lang naman yan. Tinaasan siya ng kilay ni Kyle. Lumawak ang kanyang ngisi habang inilagay ang kanyang braso sa leeg ni Nine. Tama ka. Mga mana stones lang yan, ibig sabihin hindi malaking bagay ang pagbibigay nito sa akin. Tiningnan niya si Nine na tumawa ng mapait. Tama, tama. Hindi malaking bagay. Pinanood ni Alec at ng tatlo pa habang tumatawa kung paano kinuha ni Kyle ang eksaktong bilang ng mana stones kay Nine nang hindi binigyan ng kahit 1% diskwento ang huli. Nagulat sila dahil napakaraming mana stones ang inilabas ni Nine. Ang pinakagulat ay si Alec. Naalala niya kung paano siya pinilit ni Nine, Carcel, at Kyle na bayaran ang bill sa restaurant nang mag-outing sila. Ngayon na nakikita niya ang kayamanan ni Nine, nakaramdam siya ng sobrang kahirapan. Damn! Mayayaman pala sila tapos pinilit pa akong gamitin ang natitirang gold coins ko. Kawawang mga hayop. Matapos kunin ni Kyle ang mga batong mana kay Nine, nagtungo silang lahat sa training ground para sa isang maikling pagsasanay. Si Kyle ay may masayang ekspresyon sa buong oras. Gumugol siya ng 2 oras sa training ground kasama ang iba bago tumungo sa library.
Naghihintay na sa kanya si Elder Han sa loob ng secret room, at hindi tulad ng dati, mayroong isang espesyal na gawain para sa kanya ngayon. Nakaseryosong mukha, umupo si Elder Han sa tapat ni Kyle at nagsimulang magturo sa kanya tungkol sa mga kahinaan ng mga arrays. Lahat ng arrays ay mayroong mahina na punto. Ito ay isang bagay na sisira sa array kung hindi maayos na hawak. Karaniwan, ang mga mahina na punto ay makikita sa gitna ng array, ngunit ang ilang mas komplikadong arrays ay may mga nakatagong mahina na punto sa ilalim ng mga layer ng mga simbolo. Hiniling niya kay Kyle na gumuhit ng isang array sa isang pahina. Tumango si Kyle, at hindi tulad ng dati, ilang segundo lang ang ginugol niya sa pagguhit ng siyam na basic na simbolo sa pahina at nakumpleto ang isang defensive array. Nagulat si Elder Han sa kanyang bilis, pero pinigilan niya ang sarili na purihin si Kyle. Kumuha siya ng ilang mana stones at inilagay ito sa pahina. Lumiwanag ang array, at nabuo ang isang pabilog na panangga sa loob ng pahina. Tingnan mong mabuti. Tumango si Kyle at pinanood kung paano hinawakan ni Elder Han ang isang partikular na bahagi ng kalasag, at ito ay sumabog sa mga butil. Ito ay isang mahina na punto na maaaring sumire sa array. Maayos naman ang iyong array, pero madali kong nahanap ang mahina na punto dahil kinopya mo lang ito sa libro. Seryosong pinakinggan ni Kyle ang paliwanag. Napangiti si Elder Han sa loob habang pinagmamasdan ang seryosong mukha ni Kyle. Upang maitago ang mahina na punto ng isang array, kailangan mong baguhin ang pagkakalagay ng mga simbolo at gawin itong kakaiba sa iyong paraan. Huwag lang kopyahin ang lahat. Karaniwan, napakahirap hanapin ang mahina na punto gamit lang ang mata dahil ang bawat array ay may iba't ibang kahinaan. Kailangan mong maramdaman ang mana sa paligid ng array. Ito ay komplikado dahil hindi tulad ng normal na mana, ang mana sa paligid ng arrays ay napakakapal. Pero kapag sinimulan mong maramdaman ang maliliit na simbolo na lumulutang sa paligid ng array, para mahanap ang mahina na punto, kailangan mong maghanap ng isang maliit na butas sa loob ng mga simbolong iyon. Napakabihira ang isang array na walang mahina na punto, dahil hindi ito posible. Tumango si Kyle. Nang matapos ni Elder Han ang kanyang paliwanag, binigyan niya si Kyle ng isang aklat na may kaugnayan sa mga kahinaan. Mag-focus ka lang sa beginner arrays muna dahil ang paghahanap ng weak point sa loob ng array ay napakahirap. Tinitigan siya ni Han sa huling pagkakataon at tumayo na para umalis. Napabuntong hininga si Kyle at gumawa ng isa pang array sa isang bagong pahina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang maramdaman ang mana sa paligid ng array, pero wala siyang nakitang lumulutang na simbolo. Mas mahirap palang sirain ang mga arrays kaysa sa pagguhit nito. Umiling siya at napabuntong hininga, pero si Bia ay tumingin sa array na may pagtataka. Sa tingin ko ay nararamdaman ko ang mana sa paligid ng array na ginawa mo, pero hindi ako sigurado sa mga mahina na punto. Kaya mo, paano? Napapikit si Bia at lumabas sa kanyang hoodie bago umupo sa mesa. Likes kung nakikita ito, sigurado na ako sa dahilan. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata. Tulad ng kung paano mo mararamdaman ang mahina na pakiramdam ng mana sa paligid ng iyong katawan, subukang maramdaman ito sa paligid ng array. Kung tututukan mo ito sa halip na pakiramdam, makakakita ka ng malabong karayom na tulad ng mga sinulid na gawa sa mana. Patuloy silang lumulutang sa paligid ng array. Siguro ang mga sinulid na ito ay ang mga simbolo ng array. Sinunod ni Kyle ang sinabi ni Bia at sinubukan niya ito. Matapos subukan ng ilang beses, naramdaman niya ang mga sinulid, pero napakahina nito kaya kailangan niyang mag-concentrate sa isang sinulid. Naramdaman niya sandali ang sinulid na iyon at sinubukang sundan ang galaw nito. Gusto na rin niyang makita ang ibang mga sinulid, pero pagkaraan ng ilang minuto, sumakit ang ulo niya. Samantala, halos mabasag ni Elder Han ang glass vial na hawak niya. Baka sa kanyang mga mata ang pagkabigla at hindi makapaniwala. Naramdaman na niya ito. Tumagal siya ng mahigit 3 buwan para maramdaman ang isang simbolo, at naramdaman ito ni Kyle sa loob ng kalahating oras. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang kanyang sarili. Huwag kang mag-concentrate sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon, o baka sumakit ang ulo mo. Subukang natural na maramdaman ito. Ang pag-sense ng mana ay maaaring maglagay ng kaunting pressure sa iyong isip, kaya maglaan ng oras, hindi na kailangang magmadali. Tumango si Kyle, at pagkatapos ng konting pahinga, sinimulan niyang pagmasdan muli ang array. Makalipas ang ilang oras, lumabas na siya ng secret room. Bumalik siya sa kanyang kwarto at natulog. Ang kanyang pang-araw-araw na schedule ay halos magkatulad, kailangan niyang gumising ng maaga para sa klase. Pagkatapos ay magsasanay siya kasama ang iba sa training ground sa loob ng ilang oras.
Pagkatapos, pupunta siya sa library para sa mga array lessons kay Elder Han. Normal na gawain ito tulad ng ibang estudyante, pero nagustuhan ni Kyle ang mapayapang buhay na ito. Sa loob ng isang madilim na kwarto, si Professor Aster ay paikot-ikot habang hawak ang isang kristal na komunikasyon, na may seryosong ekspresyon. Ang projection ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng maitim na damit ay nakikita sa ibabaw ng kristal na komunikasyon. Huminga ng malalim si Aster at tinitigan ang kristal. Sigurado ka ba na gusto mo itong gawin? Kung oo, wala na ako sa plano. Maganda naman ang buhay ko sa academy, hindi ko kayang ipagsapalaran ang pagkakaaresto. Ngumisi ang lalaki. Mayroon siyang malalim na pulang mata at itim na buhok. Gusto ko ang hayop na iyon kahit anong mangyari. Alam kong binabantayan ng ibang kaharian ang academy, pero wala akong pakialam. Sandali lang, wala na si principal, at nagpadala na ako ng ilang spy sa loob ng academy. Iisa lang ang kailangan mong gawin, at nagdadalawang isip ka pa. Hindi kita binibigyan ng napakaraming resources para lang makakuha ng negatibong sagot sa tuwing hihilingin kong gawin mo ito. Nanlaki ang mga mata ni Professor Aster nang makita ang baliw na ekspresyon ng lalaki. Bakit? Bakit ba gusto mo? Hayop lang yan. Hindi naman aabot sa triple S plus rank sa loob ng ilang buwan. Walang kwenta ang pagkuha mo rito dahil kailangan mong gumamit ng maraming resources para lang palakihin ito. Isa pa, hindi tulad ng Royal Academy na wala masyadong handang kumilos, hindi sila magdadalawang isip na atakehin ka. Tumawa ang lalaki sa projection. Wala siyang pakialam kay Aster dahil maaari niyang patayin ang huli anumang oras, pero kailangan niya ang tulong ni Aster kaya handa siyang pakinggan ito. Sino bang nagsabing katulad ako ng mga tanga na gustong makakuha lang ng malakas na alaga? Ayokong palakihin ito. Gusto kong gamitin ito para sa bago kong eksperimento. Kung magtagumpay ako, madidagdagan ko ang talento ko. Magsusulat ako ng kasaysayan. Hahaha. Ngayon na ginagawa na natin ito sa mahirap na paraan. Dalhin mo na lang sa akin ang lahat ng mahuhusay na estudyante mula sa academy. Pagkatapos ng eksperimento ko, huhukayin ko ang kanilang mga puso at gagawa ng ilang hindi kapani-paniwalang mga potion na nagpapalaki ng buhay. Napakagandang tanawin kapag bumalik si Principal Ratrick at nakita lahat, hahaha. Isang nakakalokong tawa ang umalangaw-ngaw sa loob ng kwarto, at bahagyang nanlaki ang mga mata ni Aster. Ang talento ay isang bagay na hindi na mababago. Ito ay ang potensyal ng lahat, at kahit anong mangyari, pagkatapos maabot ang kanilang potensyal, walang sino man ang maaaring umunlad pa. Pero ang lalaki sa projection ay nag-aangking madidagdagan ang kanyang talento. Huminga ng malalim si Aster. Tutol pa rin siya sa ideyang gumawa ng isang bagay na peligroso sa loob ng academy, pero pumayag siya matapos mangako ang lalaking itim ang buhok na bibigyan siya ng ilan sa mga benepisyo. Mapayapa ang lumipas na 5 buwan ni Kyle sa academy. Ang kanyang araw-araw ay binubuo ng pagdalo sa mga lektura, pagsasanay, at pag-aaral tungkol sa mga arrays. Kahit na nakakulong siya sa loob ng academy, hindi niya ito pinapansin dahil alam niyang hindi pa siya sapat. Sa mga buwang ito, wala siyang napansing pagbabago sa kanyang katawan. Nanatiling normal ang lahat. Ang problema nga, masyadong normal ito, at nag-aalala si Kyle dahil wala siyang nakikitang senyales ng pag-unlad kahit na nagsusumikap siya tulad ng iba. Hindi tulad niya, ang iba ay patuloy na umuunlad. Naging C-rank na si Alec, kaya alam ng lahat na matatagalan pa siya bago muling umangat. Pero pagkaraan ng 2 buwan, nakapasok si Carcel sa D+ rank habang nagsasanay. Isang malaking sorpresa ang kanyang tagumpay, pero agad ding nawala ang excitement nang makalusot din si Mia sa D-rank pagkaraan ng 1 linggo. Pati si Nine, na palaging nalulusot sa academy at babalik pagkatapos ng ilang araw, ay nakapasok din sa D-rank. Tuwang-tuwa si Nine pagkatapos makalusot. Nagyayabang siya sa halos lahat sa classroom, at dahil naiinis pa rin siya kay Kyle dahil sa mana stones, hinamon niya ito. Natalo siya ni Kyle sa loob lamang ng kalahating minuto. Isang nakakahiyang pagkatalo dahil kahit hindi pa umaangat si Kyle sa susunod na ranggo, mas malakas siya kay Nine sa pakikipaglaban. Frustrated si Kyle sa kanyang progreso, pero napabuntong hininga na lang siya dahil wala siyang magawa. Sa pagtatapos ng 5 buwan, pagkatapos mag-isip ng 1 linggo, gumawa siya ng malaking desisyon, sasabihin niya kay Elder Han ang tungkol sa kanyang bloodline para malaman kung may problema sa kanyang katawan. Pero nang pumunta siya sa secret room, wala si Elder Han. Naghintay siya ng ilang araw, pero hindi bumalik si Elder Han.
Susuko na sana siya nang lumapit sa kanya ang isa pang elder mula sa academy at binigyan siya ng isang sulat at isang life-saving artifact na iniwan ni Elder Han bago umalis ng kaharian dahil sa ilang kadahilanan. Nagpasalamat si Kyle sa elder at binasa ang sulat. Nagulat siya dahil nalaman niya mula kay Elder Han na alam nito ang kanyang tunay na talento, na SS rank. Binanggit din sa sulat ang isang secret realm. Sinabi ni Han na ito ay isang mapanganib na lugar, pero kung gusto ni Kyle na pumasok sa realm, kakausapin niya ang principal tungkol sa talento ni Kyle at aayusin ang lahat. Humingi rin ng paumanhin si Han dahil hindi niya masabi ang lahat ng direkta kay Kyle dahil kailangan niyang umalis dahil sa mga bagay na may kinalaman sa secret realm. Natigilan si Kyle. Minasahe niya ang kanyang mga templo. Tuso pala ang matanda. Nalaman nito ang talento ni Kyle gamit ang ilang artifact nang hindi niya nalalaman. Napabuntong hininga, tiningnan ni Kyle ang life-saving artifact na iniwan ni Elder Han kasama ang sulat. Mukhang ordinaryong puting brooch ito. Kahit na isinuot na niya ito, hindi ito kapansin-pansin. Hindi ko alam ang mga detalye tungkol sa artifact na ito dahil wala namang paliwanag si Master dito sa sulat. Umiling si Kyle at nagpunta sa training ground dahil may importanteng iaanunsyo si Professor Eliza. Pagdating niya, puno na ang training ground at ang lahat ng mga first-year students ay nakahilera. Nakatayo sa harap nila sina Professor Liam at Eliza na may seryosong ekspresyon. Medyo late na tayo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Bia sa isip ni Kyle. Lumilipad siya sa itaas ni Kyle dahil kamakailan lang ay tumaba siya at pinagbawalan siyang umupo sa ulo ni Kyle. Napatingin si Kyle kay Bia. Dapat niyang dagdagan ang kanyang laki sa halip na timbang. Napangiti siya at tumayo kasama ang mga estudyante. Nakita niya ang mga pamilyar na mukha, Alec, Carcel, Trey, at iba pa. Si Nine lang ang wala. Lumabas na naman kaya siya. Habang nag-iisip si Kyle, pumalakpak si Professor Liam at nakuha ang atensyon ng mga estudyante. Mga bata, makinig kayong mabuti sa sasabihin ni Professor Eliza dahil napakahalaga nito. Umatras si Liam, at tumango si Eliza bago tumingin sa mga first-year students. Tulad ng alam ninyo, sa loob ng 2 buwan, darating ang final exam, pero ngayong taon, iba ang gagawin natin. Nilaibat niya ang kanyang tingin sa mga estudyanteng nakikinig. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap sa hari, napagpasyahan ng principal na magdaos ng isang friendly tournament sa pagitan ng lahat ng academy sa kaharian. Para magpalitan ng karanasan sa pakikipaglaban ang mga estudyante mula sa iba't ibang academies. Hindi pa siya tapos nang magkagulo ang mga estudyante. Isang tournament. Hindi pa nangyari ito dati. Bakit biglang may tournament? Sa tingin ko gusto ng hari na mag-recruit ng mahuhusay na individual gamit ang paraang ito. Pero mas malalakas naman ang estudyante ng Royal Academy. Bakit kailangan pa ng tournament? Nabulabog ang kanilang bulungan nang sumigaw si Eliza. Katahimikan. Alam na ni Kyle ang tungkol sa tournament kaya hindi siya nagulat. Isang maliit na friendly tournament lang ito sa pagitan ng mga academies. Kaya hindi na kailangan pang mag-alala. Kahit friendly lang ito, may mga premyo para sa mga sasali, pero hindi lahat ay pwedeng sumali. Natahimik ang buong training ground habang bahagyang ipinikit ni Eliza ang kanyang mga mata. Ang top 10 students lang mula sa bawat taon ang pwedeng sumali. Pagkatapos ng midterms, inayos ang ranggo ng bawat klase, at alam ninyo kung sino ang top 10 sa inyong klase. Alam kong naiinis kayo at iniisip ninyong unfair na ang top 10 students lang ang may chance, kahit na nagsusumikap din kayo. Kaya gumawa ang academy ng bagong patakaran. Sa susunod na 2 buwan, pwedeng hamanin ng sinumang estudyante ang top 10 students. Kung matatalo mo ang isa sa kanila, makukuha mo ang pwesto nila sa tournament. Ito ay magpapatuloy sa loob ng 2 buwan. Pwede mong hamanin ang top 10 students kung kailan mo gusto, pero para maging patas, isang beses lang pwedeng hamanin ng isang estudyante ang lahat ng top 10 students. Tumango si Eliza nang makita ang mga reaksyon ng estudyante. Sana makakita ako ng mga sorpreses sa 2 buwang ito dahil isa sa mga premyo ay isang special training session kay Principal Ratrick. Napabuntong hininga ang ilan sa mga estudyante. Hindi araw-araw nakakakuha sila ng ganitong pagkakataon. Si Principal Ratrick ang pinakamalakas sa Kingdom Escalante, at tiyak na makakatulong ang kanyang training. Kahit na wala silang ibang makuhang premyo, ang training kay Principal Ratrick ay sapat na para mag-apoy sa loob ng bawat estudyante. Napalingon ang lahat sa mga top 10 students. Handa silang lumaban at agawin ang pwesto. Pero nang makita nila si Alec, umiling sila dahil masyadong malakas ito. Ganun din sina Carcel, Kyle, Mia, at Lara.
Wala sa mood ang mga ito na mabugbog. Nakita ni Aliza ang seryosong ekspresyon nila at napabuntong hininga. Pumalakpak siya. Yun lang. Wala na akong masabi. Tandaan, ang mga top 10 students lang ang pwedeng hamanin sa harap ni Professor Liam na maghuhusga sa laban. Sige, umalis na kayo. Alam kong may history class ka pa mamaya. Pagkatapos niya magsalita, may biglang nagsalita sa likuran niya. Sorry, medyo natagalan ako. Lumingon si Aliza. Naningkit ang kanyang mga mata. Hindi lang medyo late ka, 9. Tapos na ang announcement. Sana may magandang dahilan ka kung bakit na late ka, o bibigyan kita ng parusa. Galit ang boses niya. Inosenteng kinuskos ni Nine ang kanyang mga mata. Tinawagan ako ng vice principal. Sorry sa pagka-late. Sabi niya sabay buntong hininga. Gusto sanang pagalitan ni Aliza si Nine, pero nang banggitin nito ang vice principal, tumigil siya. Iko-confirm ko ang sinabi mo. Kung nagsisinungaling ka, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sabi ni Aliza at umalis na. Nakangiting lumapit si Nine sa mga estudyante. Para bang maraming estudyante ang nakatingin sa kanya na may nagbabagang mga mata. Ha! Lumapit siya kay Kyle at bumulong. Bakit ganyan ang tingin nila sa akin? At saka, ano ba ang inanunsyo ni Alize? Tiningnan siya ni Kyle mula ulo hanggang paa na nakataas ang kilay. Bakit pakiramdam ko kumikinang ang balat niya? Napaisip si Kyle at ipinaliwanag ang lahat kay Nine. Nagdilim ang mukha ni Nine nang marinig ang tungkol sa paghamon sa top 10 students. Nakangising tumingin siya sa ibang estudyante. Hindi ako madaling biktima. Huwag mo akong piliin para sa laban kung ayaw mong magsisi. Sumigaw si Nine sa ibang estudyante, hindi ako madaling biktima. Huwag ninyo akong piliin para sa laban kung ayaw ninyong magsisi. Kinuskos ni Kyle ang kanyang mga mata at tinapik ang balikat ni Nine na may awkward na ekspresyon. Bakit ka sumisigaw? Lumingon si Nine na nakakunot ang noo. Iniangat niya ang kanyang mga manggas at tiningnan si Kyle ng seryoso. Hindi mo ba nakikita kung paano ako tinatitigan ng lahat? Mukhang gusto nila akong hamanin dahil tingin nila mahina ako. Gusto nilang agawin ang pwesto ko. Nanunuya ang mga estudyanteng nakarinig kay Nine, at ang ilan ay bahagyang tumawa. Gusto sanang sapakin ni Kyle si Nine dahil mukhang nakalimutan na nito ang resulta nito, pero bago pa niya magawa, hamarang si Alex sa pagitan nila habang tumatawa. Tiningnan niya si Kyle na parabang sinasabing, iwanan mo na sa akin. Inilagay ni Alex ang braso sa leeg ni Nine at ngumiti ng misteryoso. Parang ayaw kanilang awayin ah. Kinabahan si Nine at binalik ang tingin kina Alec at Kyle. Napabuntong hininga si Carcel habang nakatingin sa tatlo, pero may ngisi sa kanyang labi. Ngumiti si Alec at sinabi sa malakas na boses para marinig ng lahat, sorry, pero kung tama ang pagkakaalala ko, wala ka sa top 10. Nanlamig ang katawan ni Nine. Kuminang ang kanyang mga mata habang sinasabi sa kanyang isip ang huling resulta. Nanlaki ang kanyang mga mata. Masyado siyang nakatutok sa midterm result ni Kyle kaya nakalimutan niya ang final result niya. Namula ang kanyang mukha, at narinig niya ang tawanan ng kanyang mga kaklase. Ngumiti siya ng awkward at hinampas ang braso ni Alec. Hindi naman sa nakalimutan ko, nagbibiro lang ako. Nahihiya si Nine at gusto na niyang magtago, pero masyadong makapal ang mukha niya para amining nakalimutan niya ang resulta. Tumikim siya at tiningnan si Alec na nakakunot ang noo. Kung ganoon, bakit ganyan ang tingin nila sa akin? Ngumisi si Carcel. Actually, biktima ka nga. Hindi lang ng lahat, kundi namin din ni Alec at Kyle. Tiningnan ni Nine ang tatlo na may masasamang ngiti. Napakasama ng kutob niya. Habang nag-iisip si Nine nanograms mga masasamang ginawa niya nitong mga nakaraang buwan, tinapik ni Kyle ang balikat ni Carcel. Iwanan mo na sa akin. Hinihimas ni Kyle ang kanyang mga palad habang nakatingin kay Nine. Kahapon, naglagay ng malaking bounty ang isang second-year senior na iniiwasan mo nitong 5 buwan sa ulo mo. 200 mana stones ang makukuha ng makakatalo sa iyo. Namutla si Nine. Ngayon niya lang naintindihan kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ng mga estudyante. Mukhang galit pa si Senior Blaine matapos gamitin ni Nine para makalabas ng academy. Iniiwasan ni Nine si Blaine, pero mukhang nakahanap ng paraan ang huli para makapaghiganti. Tiningnan niya si Kyle na may nakakaawang ekspresyon. Bro, nagsisinungaling ka, di ba? Hindi gagawin yun ni Senior Blaine. Mabait yon. Tumango si Kyle. Oo, mabait siya kaya nagbibigay siya ng 200 mana stones kung bubugbugin ka namin para sa kanya. Umatras si Nine na may tuyong tawa. Seryoso sina Alec, Kyle, at Carcel.
Handa nilang talunin siya para sa 200 mana stones. Hindi lang ang 3, ang buong klase ay handang subukan siyang bugbugin. Alam kong mahalaga ang mana stones, at malaki na ang 200, pero bakit nila gagawin to sa kaibigan at kaklase nila? At saka, hindi ba masyadong maliit ang 200 mana stones? Kung gusto ni Senior Blaine na bigyan ako ng bounty, dapat sana 2,000 mana stones. Bulong ni Nine sa sarili, pero nakatingin pa rin siya kina Alec, Kyle, at Carcel na handang sumugod. Sumugod ang 3, at pati ang ilang estudyante. Nagpanik si Nine, pero bigla niyang tinuro ang mga dummies sa training ground habang sumisigaw ng seryoso, "Soft mail late na tayo sa history class." Ha! Nagulat ang mga estudyante, pero natawa si Kyle nang makita si Nine na mabilis na tumalikod. Tumawa rin sina Alec at Carcel. Nakangising pinanood ni Mia ang lahat mula sa gilid. May manipis na ngiti rin si Lara. Si Nine naman ay tumakbo ng mabilis. Nasa labasan na siya sa loob ng ilang segundo. Aalis na ako para sa klase. See ya later. Sigaw niya at nawala na habang sinusumpa sina Alec, Carcel, at Kyle sa isip niya. Damn it! Sinira nila ang imahe ko. Maghihiganti ako. Paano ninyo nagawang 3 yun para lang sa 200 mana stones? Pagkaalis ni Nine, huminto sa paglipad si Bia at napabuntong hininga sa balikat ni Kyle. Kawawa naman. Tiningnan ni Kyle si Bia. Kahit gusto niyang umupo sa ulo nito, hindi niya ginawa. Hindi siya kawawa. Binibigyan niya ng sakit ng ulo ang elder dahil sa pag-alis niya sa academy. Hindi ligtas sa labas. Kinagat ni Bia ang kanyang pakpak habang nag-iisip. Napansin din niya ang kumikinang na balat ni Nine, pero mas matalas ang paningin niya kay Kyle kaya nakita niya ang bahagyang asul na glow sa balat ni Nine. May kutob siya, pero masyadong kakaiba. Masyado ring kulang ang kanyang kaalaman tungkol sa lahi ni Nine. Nagtataka ako kung bakit siya lumalabas kahit alam niyang delikado. Kumalma na si Alec at tumingin sa iba. Alis na rin tayo para sa klase. Tumango si Kyle at sumunod. Medyo nadismaya ang ibang estudyante dahil mukhang nagbibiro lang sina Alec, Kyle, at Carcel. Napakaganda ng offer na 200 mana stones, pero alam nilang malakas si Nine, at mas malalakas pa ang mga kaibigan nito. Tahimik nilang inisip ang bagay na iyon. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.